Ako si Luningning, pero Ning ang tawag nila sa akin. 29 anyos. At sa mismong araw ng kasal ko sa lalaking pinakamamahal ko, ang buong hilera ng mga upuan na nakareserba para sa pamilya ko ay nanatiling bakante. Walang tatay na naglakad sa akin sa altar, walang nanay na nagpupunas ng luha, walang kapatid na kumakaway mula sa unahan. Pulos-puting upuan lang at isang nakakabinging katahimikan na mas malakas pa sa tugtog ng koro sa simbahan. Ilang oras bago ko isuot ang wedding gown ko, tumawag si Papa mula sa airport. Nagmamadali siya. Parang naiinis pa. Babawi na lang kami, anak. Alam mo naman kung gaano ka busy. Matagal nang nakabook ang trip na to. Sa background, naririnig ko ang boarding announcements at ang malakas na tawa ng nakababata kong kapatid na si Chloe. Ang huling text na nakuha ko mula sa kapatid ko bago ako maglakad sa aisle ay isang picture ng napakalinaw na dagat at ang mga binti niya na nakapatong sa isang beach chair. Vacation. Can't wait. Enjoy the wedding, ate. Habang ang side ng mapapangasawa ko ay punong-puno, nagpapalakpakan at naghihiyawan, nakatayo ako roon sa suot kong gown. Nakatitig sa mga bakanteng upuan. Nagpapanggap na hindi sumisikip ang dibdib ko. Araw na yon nang may tuluyang naputol sa loob ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-iskandalo. Pinanood ko lang sila. Tanda ko ang lahat at nagsimula akong magtago ng mga resibo literal at emosyonal. 2 buwan ang lumipas. Ang mismong mga taong mas pinili ang Maldives kaysa sa akin ay tumawag. Nag-iba ang tono ng boses. Nagmamakaawang lumipad ako para sa big day ng kapatid ko sa isang luxury resort. Akala nila susulpot ako, ngingiti ng maganda, at magpapanggap ulit na ako ang nakalimutang anak na laging nag-a-adjust para sa kanila. Wala silang kaide-ideya kung gaano ako nagbago. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang sinabi ni Papa ng gabing iyon at kung ano ang nangyari pagkatapos kong hawakan ang mikropono sa mismong kasal ng kapatid ko, sabihin niyo muna sa akin anong oras na dyan sa inyo at saan kayo nanonood ngayon. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang aabutin ng kwentong ito tungkol sa family boundaries at pagbawi. Isa akong ER nurse sa isang malaking pampublikong ospital sa Maynila. Sanay ako sa gulo, sa tunog ng ambulansya, sa mga alarm sa mga doktor na nagsisigawan ng utos. Sanay akong maging kalmado habang nagpapanik ang lahat ng tao sa paligid ko. Pero walang kahit anong training sa trabaho ko ang nakapaghanda sa akin sa tahimik na trauma na mararamdaman mo kapag ang sarili mong pamilya ay mas pinili ang magbakasyon kaysa umattend sa kasal mo. Lumalaki pa lang kami. Alam ko nang may paborito si Papa. May-ari siya ng isang sikat na construction company, ang Macaraeg Builders. Malalaking subdivision, malalaking kliyente, malaking ego, sa simbahan at sa komunidad namin, siya ang imahe ng family man. Ang laging nagbibigay ng speech tungkol sa kasipagan at sa halaga ng pamilya muna. Pero sa loob ng bahay, ang pamilya muna ay laging nangangahulugang Chloe muna, ang nakababata kong kapatid. 3 taon ang agwat namin, ang golden child. Malalaki ang mata at mas malaki ang following sa Instagram. Ako yung responsableng anak, honor roll, may scholarship, nagni-night shift sa ospital. Siya yung fan. Siya yung ipinadala ni Papa sa Bali para sa 21st birthday niya habang sinasabihan ako ng, "Matapang ka naman, Ning. Hindi mo kailangan ng mga ganyan." Nang ma-engage ako, akala ko baka ngayon mag-iiba na. Dinala ako ni Papa sa isang sikat na steakhouse sa BGC, naglabas ng tseke at nagsulat ng malaking halaga para sa expenses ng kasal ko na parang barya lang sa kanya. "Pinaghirapan mo yan, anak," sabi niya. "At wag kang mag-alala, blinok off na namin ang buong weekend na yon. Walang mas mahalaga kaysa sa paglalakad ko sa'yo sa altar." Naniwala ako sa kanya. Gusto kong maniwala. Sa loob ng ilang buwan, nagpadala ako kina Mama at Chloe ng mga pictures ng venues, gowns, at mood boards. Ang fiancé kong si Elias, isang bumbero, ay magalang na nagtatanong sa family group chat namin tungkol sa kulay ng mga barong.
Oras ng rehearsal dinner. Madalas, scene lang inaabot niya. 3 linggo bago ang kasal, nag-post si Chloe ng countdown sa IG story niya. Maldives Bachelorette, content trip in 3 weeks. Napatitig ako sa phone ko. Ang petsa ng trip niya ay eksaktong tatapat sa weekend ng kasal ko. Nang tanungin ko si mama tungkol dito, ang sabi niya, "Nako, anak, ilang araw lang naman yon. Gagawa kami ng paraan." "Huwag ka nang madrama." Nag-text din si Papa kinagabihan. "Bayad na ang down payment namin. Lilipad ako pabalik agad. Chill ka lang." Sinubukan kong mag-chill. Sinabi ko sa sarili ko na hindi nila talaga kayang gawin yun. Gabi bago ang kasal, nasa maliit na apartment namin kami ni Elias, inaayos ang mga huling detalye. Nagpaplansya siya ng susuotin niya habang nag-i-scroll ako sa Pinterest. Pinipigilang umiyak. May nag-pop up na notification sa phone niya na nasa ibabaw ng coffee table. Isang message sa GC ng pamilya Makaraeg. "Gusto mong buksan ko?" Tanong niya. Hindi ko na binubuksan yan. Mapait kong sagot. "Ikaw na." In-unlock niya ang phone at nagbago ang reaksyon ng mukha niya, nagtataka. Di makapaniwala. Hanggang sa nagalit. "Ning, kailangan mong makita to." Mahina niyang sabi. Sa screen niya, sunod-sunod na pictures. Si Papa, nakaupo sa first class seat, may hawak na champagne. Si Mama, nakasuot ng malaking sombrero. Si Chloe, nagpo-pose hawak ang passport niya na may caption, "When your fam chooses tropical vibes over stress." "Maldives, here we come!" Pamilya muna. Ang timestamp ng photo? 2 oras bago ang rehearsal dinner ko. Walang tawag, walang sorry. Good vibes lang. Bumagsak ang puso ko. Gusto kong sumuka. Baka layover lang. Bulong ko. Naghahanap ng kahit anong dahilan para ipagtanggol sila. Pero nag-autoplay ang isang video. Tumitili si Chloe. "Next stop, Maldives." "Sorry, Ate Ning. Mag-FaceTime na lang kami mula sa beach." Sinundan ito ng boses ni Papa sa background. Nagbibiro. "We'll be there. In spirit." Tumingin sa akin si Elias. Nakakuyom ang panga. "Kung pamilya ko ang gumawa nito sa'yo, ano ang sasabihin mo sa akin?" Hindi ako sumagot. Dahil pareho naming alam na sasabihin kong putulin na niya ang ugnayan sa kanila. "Sabihin niyo nga sa akin ng totoo kung makita niyo ang pamilya niyo na literal na lumilipad patawid ng karagatan imbes na bumiyahe ng 20 minutos papunta sa kasal niyo. Maglalakad pa rin ba kayo sa altar na umaasang susulpot sila? O magpaplano na kayo kung paano lumayo ng tuluyan?" Nag-ayos pa rin ako. Kaming mga ER nurse, alam namin kung paano gumalaw kahit naka-autopilot. Pwedeng mamatay ka na sa loob, pero kaya mo pa ring magtusok ng IV, mag-revive ng pasyente, at panatilihing hindi nanginginig ang mga kamay mo. Sa umaga ng kasal ko, ako ang nag-makeup sa sarili ko gamit ang ganoong klaseng focus. Mascara, concealer, lipstick. Huwag mong pansinin ang panginginig, huwag mong pansinin ang walang laman na text thread mula kay Mama. Huwag mong pansinin ang unread message ni Papa na ang sabi lang ay, "Baka mahina signal dito." Usap na lang tayo pagkatapos. Kumatok ang nanay ni Elias sa pinto ng bridal suite. "Anak, oras na," sabi niya. Nangingilid ang luha sa emosyon. Pilit akong ngumiti. Kinuha ang bouquet ko at naglakad papunta sa pinto ng simbahan. Nagsimula ang musika. Bumukas ang pinto. Sa kaliwa, ang side ni Elias punong-puno. Mga kapatid niya, mga pinsan, mga kababata. Nagsitayuan sila, pumapalakpak, nakangiti ng malapad sa kanya, at tapos ay sa akin. Sa kanan, ang side ko 2 katrabaho ko sa ospital. Ang dati kong doormate sa college, at 3 bakanting hilera ng mga upuan na may mga puting papel na nakasulat, "Pamilya ng nobya." Nakahilera ang mga upuang iyon ng maayos, nakatitig pabalik sa akin na parang mga ngiping ayaw magsalita. Halos manghina ang mga tuhod ko. Nakita rin yon ni Elias. Nagdilim ang mga mata niya sa halong galit at awa.
Nagkita kami sa altar at hinawakan niya ang mga kamay ko nang napakahigpit hanggang sa sumakit ang mga buko ng daliri ko. Napakaganda mo, bulong niya. Ikaw at ako, sapat na yon. Tumango ako dahil kapag nagsalita ako, alam kong hahagulgol ako. Nagsimula na ang pari sa seremonya. Nang saktong sasabihin na niya ang, sino ang nagbibigay sa babaeng ito upang pakasalan? Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa sound system ng simbahan. Sa una, akala ko nag-feedback lang ang mic. Tapos, narinig ko ng malinaw, tunog ng mga alon sa background, nagkikiskisang mga baso, at ang matinis na boses ng kapatid ko. Oh my God guys, tingnan niyo tong dagat. Unreal! Lahat ng tao sa loob ng simbahan ay napalingon sa likuran kung nasaan ang sound booth. Natataranta ang DJ at ang tech guy ng simbahan, inaayos ang mga kable habang nakatingin sa isang phone na naka-loudspeaker. Sa screen na nakaharap sa lahat ng tao dahil sa kapabayaan ng tech guy, bumungad si Papa naka-sunglasses. May hawak na inumin, nakatayo sa isang deck sa ibabaw ng turquoise na tubig. Happy wedding day, anak! Sigaw niya sa phone. Walang kamalay-malay na ang mukha niya ay 20 talampakan na ang laki sa projector. Nanonood kami mula sa Maldives. Babawi kami pag hindi na masyadong crazy ang schedule. Pakita mo yung beach, Chloe. Umiikot ang camera papunta sa kapatid kong nakabikini at puting cover-up. Nagpo-pose hawak ang mimosa. Vacation can't wait, ate. I-repost na lang namin pics mo. Tumawa siya habang pinapagpag ang buhok niya. May umubo sa mga bisita. May nabulong. Seryoso ba to? Nagsimula ang mga bulong-bulungan. Pamilya niya yan ah. Tumatawag galing bakasyon. Ang nanay ni Elias na nakaupo sa unahan ay napabunot ng panyo at tinakpan ang bibig sa gulat. Nahugot din sa wakas ng tech guy ang phone mula sa system na wala ang tunog. Pero huli na ang lahat. Tumikhim ang pari. Halatang nabigla. Itutuloy ba natin? Mahinang tanong niya. Tumingin ako kay Elias. Nakakuyom ang panga niya at nakikita kong tumitibok ang ugat sa leeg niya. Pwede nating itigil, bulong niya. Hindi natin kailangang tapusin to ngayon. Hindi, sabi ko, na ikinagulat naming dalawa. Nangako tayo sa isa't isa. Tapusin natin to, para sa atin. Pakiramdam ko humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko habang sinasabi namin ang aming mga vows. Nangako akong mamahalin at aalagaan ko siya. Nangako siyang mananatili siya sa tabi ko. Lumabo ang paligid ko, maliban sa 3 bakanteng hilerang iyon na nakatatak sa paningin ko at ang anino ng nakakainis na sunglasses ni Papa. Nang sabihin na ng pari, "You may kiss the bride," manipis at alanganin ang palakpakan. Habang naglalakad kami pabalik sa aisle, lumapit si Elias at bumulong. Pangako ko sa'yo, Ning. Hindi na nila magagawa ulit sa'yo to. Habang lumalabas ang mga bisita papunta sa courtyard para magpicture, sumingit ako sa isang pasilyo. Nilabas ang phone ko at binuksan ang family group chat. Naroon pa rin ang mga videos sa Maldives, pati na rin ang mga screenshots ng IG story ni Chloe, isang boomerang ni Papa na tinataas ang baso niya na may caption na, "When your fam's idea of support is sending good vibes from over the ocean." Number, pamilya muna. Nisave ko lahat ng image, lahat ng video, lahat ng caption. Hindi ko pa alam kung paano. Kung ipinahiya ka ng pamilya mo sa isang higanteng screen sa mismong araw ng kasal mo, kukumprontahin mo ba agad sila? O maghihintay ka? Mag-iipon ng ebidensya? At aatake? Kapag hindi nila inaasahan? Naging napakaganda ng reception para sa lahat ng bisita. Fairy lights, masarap na pagkain, mga kaibigan ni Elias na sumasayaw ng parang mga siraulo. Mga pinsan niyang nagbibigay ng heartfelt toasts kung paano siya palaging nandyan para sa kanila. Sa tuwing may magbabanggit ng salitang pamilya, kumikirot ang dibdib ko. Nang turn na ng mga magulang para mag-speech, tumayo ang tatay ni Elias. Tumikhim at sinabing, "Wala akong naging anak na babae. Pero ngayon,
Pakiramdam ko na dagdagan ako ng isa. Nag-awaw ang buong kwarto. Ngumiti ako, pero nag-init ang mga mata ko. Walang nagsalita mula sa side ko. Sa pagitan ng mga kanta, lumabas kami ni Elias para magpahangin. Nakatayo kami sa labas ng venue sa ilalim ng mga ilaw. Naririnig ang mahinang tawanan sa loob. "Okay ka lang?" tanong niya. Tumawa ako, pero walang halong saya. Ni-photobomb literal ng tatay ko ang kasal ko mula sa kabilang kontinente. "Ano sa tingin mo?" Dumukot siya sa bulsa ng suit niya at nilabas ang phone niya. "Kailangan mo ring makita to," sabi niya sa public Instagram account ni Chloe. Isang picture na pinost wala pang isang oras pagkatapos naming magsabing I do. Nakatayo ang pamilya ko na naka-swimwear sa paligid ng isang candlelit table sa beach. Si Papa sa gitna. Nakataas ang baso ng champagne. Ang caption, "To my favorite girl finally getting her dream trip. Maldives with the best fam on earth. Number, pamilya muna. Number, wouldn't miss it for the world." Ang timestamp ay eksaktong tumapat sa oras na nagpapalitan kami ng singsing ni Elias. Tinitigan ko ang screen hanggang sa lumabo ang imahe. "Wouldn't miss it for the world." Ulit ko, walang emosyon ang boses. Naalala ko noong bata pa ako, lahat ng school plays ko na na-miss ni Papa, ang graduation ko sa nursing school, ang paglipat ko sa una kong apartment lagi na lang parehong linya. "Alam mong busy ako. Tapos na akong intindihin sila." Mahina akong sabi. "Ginawa na nila ang desisyon nila," tumango si Elias. "Kung ganon, gagawin din natin ang atin. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Ikaw, ako, at sinumang may respeto sa atin." May nabuo at tumigas sa loob ko ng sandaling iyon. Ang galit ko ay naging mas matalim, mas malinaw, boundaries, konsekwensya. Ayokong sumigaw sa kanila. Sabi ko, gusto kong maramdaman nila kung ano ang pakiramdam na nasa labas ka at nanonood lang, kahit minsan lang. Kinabukasan, sumabog ang phone ko sa dami ng messages. Mula kay Mama, "Anak, ang hina ng wifi. Sorry talaga wala kami dyan. Yung video call ang paraan namin para makabawi." Mula kay Papa, "Masyado kang nagpapalaki ng issue. Sinabi na namin sa'yo ang trip na to. Huwag mong sirain ang pagsasama nyo dahil lang sa isang weekend." Mula kay Chloe, "Ate, timing lang talaga eh. You know I love U. Huwag ka na magalit na replay lang na panood namin. You looked gorge." Hinayaan ko silang lahat sa scene. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, akin ang katahimikan. Lumipas ang ilang linggo. Naging busy ako sa trabaho. Nasanay na kami ni Elias sa buhay mag-asawa, sabay na namamalengke, naglalaba, nanonood ng Netflix ng late night, at ang mga uniform niya bilang bumbero na nakasampay sa banyo. Minsan, nakikita ko ang ads ng kumpanya ni Papa sa local TV. Makaraeg Builders. Bumubuo ng tahanan, bumubuo ng pamilya. Naiirap na lang ako at minumute ang TV. Tapos, isang Martes ng gabi, 6 na linggo pagkatapos ng kasal, pumasok si Elias sa sala. Bitbit ang laptop niya. Kakaiba ang reaksyon ng mukha niya. "Ning, tingnan mo to." Sabi niya ulit, ang linyang tila naging tema na ng kasal namin. Sa screen ay isang internal company email na halatang may nag-forward sa kanya ng anonymous. Naka-address ito sa buong staff ng Makaraeg Builders. Sa pinakababa nakasulat, "Forwarded by Anonymous." Ang laman ng email ay galing kay Papa, papunta sa accountant niya. May petsang 3 araw bago ang kasal ko. Maldives, retreat charge. Paki-classify ito sa ilalim ng Client Development Staff Retreat. Ipa-write off natin ito this quarter. At yes, kunin nyo sa discretionary budget na itinabi natin imbes na sa wedding contribution sana ni Ning. Babawi na lang ako sa kanya. Bumalik ang sikmura ko. Yung checkeng isinulat niya sa steakhouse, yung pinaghirapan mo yan, literal niyang binawi ang pera para ipambayad sa bakasyon niya sa isla. Hindi lang ito emosyonal na pagpapabaya. Ito ay pinansyal.
at sinadya. So, binawi niya ang budget para sa kasal mo, para ipambayad sa trip na pinili nila kesa sa kasal mo. Mabagal na sabi ni Elias. Tapos sinabihan ka pang madrama dahil nasaktan ka. Tumango ako, nakakuyom ang panga. Ginawa niyang tax write-off ang kasal ko. Nang gabing iyon, gumawa ako ng folder sa laptop ko at nilipat ko doon ang lahat. Screenshots ng texts, videos mula sa seremonya, posts ni Chloe, at ang email, nakakapakita lang ni Elias. Pinangalanan ko ang folder na Pamilya Muna, Evidence. Sa unang pagkakataon, hindi ito pakiramdam ng pagiging petty. Pakiramdam ko, nagbubuo ako ng kaso. Sabi nga ng iba, forgive and forget. Pero sabihin nyo nga sa akin, kapag ginawang expense report line item ng pamilya mo ang pinakamahalagang araw ng buhay mo, ang pagkalimot ba ay tunay na karunungan o pagpapakita lang sa kanila na wala silang pananagutan? 2 buwan pagkatapos ng kasal, isang tahimik na linggo ng umaga, nag-vibrate ang phone ko. Video call mula kay mama. Muntik ko nang i-decline dahil sa nakasanayan. Pero nanaig ang kuryosidad ko. Sinagot ko at bumungad ang mukha niya sa screen. Naka-full makeup, maganda ang lighting, at nakangiti ng nanay smile na sanay na niyang ginagamit para pagtakpan ang mga kasalanan ni Papa. Hi anak! Masaya niyang bati na halatang pilit. May time ka ba? Sumikip ang dibdib ko. Anong meron? Tanong ko. Nag-zoom out ang camera. Kumaway si Papa mula sa sofa nila, nakasuot ng polo na may logo ng kumpanya niya. Nakaupo si Chloe sa carpet, suot ang puting damit, at kumikinang ang singsing sa daliri niya. Surprise! Tili ni Chloe, sabay taas ng kaliwang kamay. Napatitig ako sa screen. Ang bilis naman? Tanong ko. Casual lang siyang nakikipag-date sa isang lalaking nagngangalang Derek nung pumunta siya sa Maldives. Hindi ko alam na seryoso na pala sila. Nag-propose siya sa mismong beach kung saan pinanood namin yung replay ng kasal mo. Sabi niya na parang nakakakilig yun, imbes na nakakainsulto. Parang full circle. May exciting news pa kami. Sumingit si Papa. Nagpaplano kami ng kasal sa Maldives. Same resort, same overwater villas, isang totoong destination celebration. At syempre, napag-usapan naming lahat na hindi ito kumpleto kung wala kayo ni Elias doon. Nanginig ang ngiti ni Mama. Gusto talaga naming makabawi sa'yo anak. Dagdag niya. Ito na ang pagkakataon nating magkasama-sama. Okay? Muntik na akong tumawa. Ang mismong resort, ang mismong lugar kung saan nag-toast sila para sa kapatid ko habang umiiyak ako sa pasilyo ng simbahan. Sinong magbabayad? Prangkang tanong ko. Napamulat silang lahat. Well, sagot namin ang karamihan. Sabi ni Papa. Kayo na lang ni Elias ang bibili ng flight nyo. At naisip namin na magiging symbolic kung gagamitin natin yung original wedding budget na tinabi namin, parang sinishare nyo magkapatid. Fair naman, di ba? Gumalaw ang mainit at malinaw na galit sa buong katawan ko. Ginamit na nila ang perang. Yun, sa unang trip nila. Ngayon, nagpaplano silang magpanggap na nandyan pa rin yun at pinapalabas pa nilang pagiging bukas palad yun. Isisend namin sa'yo yung official invite video. Sabat ni Chloe. Walang pakialam sa tensyon. Gusto naming mag-speech ka, Ate Ning. Parang big sister blessing energy. Magiging ang cute nun sa video. Pagkababa namin ng tawag, dumating ang official invite. Isang professionally edited na montage ng drone shots sa ibabaw ng turquoise na dagat, slow motion video ni na Chloe at Derek na nagtatawanan sa duyan at voiceover tungkol sa second chances at family bonds na hindi mapuputol ng distansya. Ang huling frame, Chloe and Derek, Maldives. Save the date. Featuring special guest of honor, maid of honor, and big sister, Ning. Muntik ko nang ibato ang phone ko. Pag-uwi ni Elias mula sa duty, naabutan niya akong nakaupo sa sofa. Nakapause ang video, nakapaskil ang perpektong influencer smile ni Chloe. So, sabi niya, sabay lapag ng susi sa mesa.
Nakita mo na ang invite. Tumango ako. Gusto nilang i-bless ko ang kasal niya sa mismong lugar kung saan sila nagkasiyahan habang wala sila sa kasal ko. Gamit ang perang kinuha ni Papa sa budget ko para ipambayad sa unang bakasyon nila. Umupo si Elias sa tabi ko. Hindi natin kailangang pumunta, sabi niya. Tinitigan ko ang screen ng matagal. Hindi, mabagal kong sabi. Pupunta tayo. Kumunot ang noo niya. Pupunta tayo? Hinayaan kong sila ang sumulat ng kwento ko sa loob ng 29 taon. Sabi ko, ang anak na laging nakakalimutan, ang anak na laging umiintindi, ang nurse na sana'y mag-adjust kapag busy sila. Nung kasal ko, ipinakita nila sa buong mundo kung sino talaga sila at nilunok ko yon. Kung hindi ko ito haharapin, magpapatuloy lang sila na parang walang nangyari. Tatawagin pa nila akong walang utang na loob pag umangal ako. Magkukwento sila tungkol sa pamilya habang ginagamit nila ang mga tao bilang props. Binuksan ko ang laptop ko, pinindot ang pamilya muna, evidence folder, at nagsimulang gumawa ng subfolders. Kasal, trip sa Maldives, pera, public image. Tahimik na nanonood si Elias. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa wakas. Gusto nila ng mga projector screen at speeches? Sabi ko, ibibigay ko sa kanila kung ano mismo ang gusto nila. Nag-book ako ng 2 economy ticket gamit ang sarili naming pera. Nag-book ako ng pinakamurang kwarto sa resort, hindi yung mga overwater villas na ni-reserve nila para sa immediate family. Bumili ako ng matingkad na pulang gown na nagmukha akong isang warning sign. Nag-email din ako sa event coordinator ng resort, nagpakilalang kapatid ng nobya at maid of honor, at nagtanong kung pwede akong maglagay ng special surprise tribute video sa AV system nila isang araw bago ang kasal. Sumagot siya agad. Of course! Mahilig kami sa surprises. Dalhin mo na lang sa isang USB. Pinangalanan ko ang file na Pamilya Muna, Tribute, Final, MP4, at ngumiti ako sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo. Kung inimbita ka ng pamilya mo sa mismong lugar kung saan kanila ipinahiya, inabutan ka ng mikropono, at binigyan ka ng access sa projector, mananahimik ka ba para hindi makasira? O ipiplay mo ang video? Napakaganda nga ng Maldives, tulad ng nakikita sa Instagram, at nakakapanibago rin kapag nandoon ka para maghiganti at hindi para mag-honeymoon. Habang lumilipad ang seaplane namin sa ibabaw ng dagat, na mukhang na-photoshop sa ganda, hinawakan ni Elias ang kamay ko. Last chance para umatras. Sabi niya, pwede nating sabihing nagkasakit ka at maghapon na lang tayong humiga sa beach at ignore sila. Matagal na akong may sakit. Sabi ko, ito ang paraan para gumaling ako sa pantalan ng resort. Naghihintay ang pamilya ko na parang welcome committee. Nakalinen si Papa, naka-floral maxi dress si Mama. Si Chloe naman ay naka-white two-piece na akala mo mag-o-audition sa isang bridal magazine. Nakatayo sa tabi niya si Derek, matangkad, gwapo, magalang. Halatang bulag pa rin sa perpektong kwento ng pamilya namin na ibinenta sa kanya. Ning! Sigaw ni Mama. Niyakap ako na parang hindi kami buwanang nagbabatuhan ng maiikling text lang. Niyakap ko siya ng pilit. You look great! Sabi ni Papa. Tinapik ang balikat ko na parang kliyente siyang nakapirma ng kontrata. Sa malapitan, mas marami na siyang uban. Mas malalim ang wrinkles sa mata. Napakalaking bagay nito. Malaki ba talaga? Tanong ko. Nakangiti ang boses ko. Nawala ang ngiti niya ng saglit pero ibinalik din agad. Tumalon-talon si Chloe. Ate! Apoy ang gown mo! Tili niya. Ang ganda mo sa camera mamaya. Sabi ko nga sa videographer, ikaw ang emotional anchor namin. You know, big sister, naghihilom na mga lumang sugat. All that, lumang sugat pag-uulit ko. Sige, binigyan kami ng resort staff ng malamig na tuwalya at coconut water. Nag-check-in kami sa simpleng kwarto namin. Na mas maganda pa rin sa kahit anong tinuluyan ko noon. Pero malayo sa mga palasyo sa ibabaw ng tubig na nakikita ko sa bintana namin. Nandoon sina Mama at Chloe, syempre, at nagla-live ng room tour nila ng gabing iyon.
Bago mag-dinner, kinausap ko ang event coordinator sa reception hall, isang pavilion na gawa sa salamin na nakaharap sa dagat kung saan gaganapin ang kasal at reception. Eto yung USB, sabi ko, inaabot ito sa kanya. Compilation to ng mga childhood clips, photos, at ilang messages mula sa mga tao sa Pilipinas. Isa lang sa mga sinabi kong ito ang totoo. Perfect, sabi niya. Isinaksak ang USB sa laptop na konektado sa projector. Tumango ka lang sa DJ pag ready ka na. Pinindot niya ang play para i-check ang file. Ang unang lumabas ay inosenteng childhood photos namin ni Chloe na nakamatching pajamas at mga clips na pinadala ni Mama sa mga nakalipas na taon habang may tumutugtog na malambot na musika. Sinasadya kong ilagay ang mga iyon para paluwagin ang pakiramdam ng lahat bago ko sila pasabugin. Looks great, sabi ng coordinator, at ini-stop niya bago pa lumabas ang mga susunod na eksena. Ang araw ng kasal ay isang mabilis na halo ng init at tensyon. Ang seremonya ni Chloe sa deck na nakaharap sa dagat ay mukhang Pinterest board na naging totoo. Puting bulaklak, manipis na telang nililipad ng hangin, mga bisitang nakapastel at designer sunglasses. Si Papa ang naglakad sa kanya sa aisle, nakangiti na parang Father of the Year habang umaaligid ang mga drone sa ere, kumukuha ng bawat anggulo. Naramdaman ko ang kamay ni Elias sa kamay ko. Pinapakalma ako habang nagpapalitan sila ng vows. Pinanood kong mangako si Chloe kay Derek na palagi siyang andiyan para sa kanya. Pinipilit kong huwag umirap sa lantarang kabalintunaan. Pagkatapos nilang mag-kiss at naghagis ng petals ang mga tao, lumipat kami sa pavilion para sa reception. Kumikinang ang mga mesa sa dami ng baso at kandila. Isang higanting screen sa likod ng sweetheart table ang nagpi-play ng slideshow ng mga engagement pictures ni na Chloe at Derek. Oo, marami roon ay kuha pa noong unang trip nila sa Maldives. Bawat slide ay paalala kung nasaan sila noong araw na ikinakasal ako. Sa table namin, nagkwekwentuhan ang ilang bisita. So, Ning, anong trabaho mo sa Manila? Tanong ng isa sa mga kamag-anak ni Derek. ER nurse po, sagot ko. Ginagamot ko yung mga taong iniwan nung mga dapat nag-aalaga sa kanila. Tumawa ng pilit ang pinsan niya. Hindi naiintindihan ang kahulugan ng sinabi ko. Dumaan si Mama at hinawakan ang balikat ko. Anak, after dinner, ikaw ang susunod bago mag-toast ang papa mo, sabi niya. Magaan lang na kwento, okay? Masayang araw to. Ngumiti ako ng tipid. Magsasalita ako mula sa puso ko. Mama, pangako ko. Patapos na ang dinner. Nag-announce na ang DJ. And now, a special speech from our maid of honor. Ang nakatatandang kapatid ng bride, si Ning, nagpalakpakan. Nakangiti ng malapad si Chloe mula sa upuan niya, nangingilid na ang luha. Inaasahan ang isang emosyonal, puno ng pagpapatawad na monologue na pwede niyang i-clip para sa mga followers niya. Tumayo ako, inayos ang pulang gown ko, at naglakad papunta sa gitna ng dance floor. Ang projector sa likod ko ay nagbago mula sa generic slideshow papunta sa isang itim na screen. Naghihintay na tumango ako. Tiningnan ko ang lahat ng tao sa kwarto, mga kaibigan ng magulang ko, mga business partners ni Papa, pamilya ni Derek, at mga staff ng resort na may hawak na trays. Hinawakan ko ang mikropono. Hi sa inyong lahat, panimula ko. Nakakagulat na kalmado ang boses ko. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Ning, ang nakatatandang kapatid. Ako rin ang nag-iisang tao sa kwartong ito na nakita na sina Chloe at ang mga magulang ko kapag nakapatay na ang mga kamera. May iilang tumawa. Tumawa ng kinakabahan si Chloe. Una sa lahat, gusto kong sabihin, Chloe, napakaganda mo, patuloy ko. At Derek, mukha kang totoong mabuting tao. Kaya pakiramdam ko hindi magiging patas kung hindi ko sasabihin sa inyo ang buong kwento kung paano tayo nakarating dito. Nagbago ang ihip ng hangin sa kwarto. Tumunog ang mga upuan. Ang ngiti ni Papa ay naging parang ngiwi. Tumango ako ng bahagya sa DJ. Umilaw ang screen sa likod ko. Lumabas ang mga childhood photos. Si Chloe nung bata na puno ng cake. Ako na, tinutulak siya sa swing. Lumaki kami sa isang bahay kung saan ang salitang pamilya muna ay parang moto na.
Sabi ko kasabay ng paglabas ng mga larawan. O, at least, yan ang sinasabi namin sa lahat. Nag-iba ang montage sa screen ngayon. Isang picture ng mga bakanting upuan para sa pamilya ng nobya sa kasal ko, ang mga bisita sa unahan, at ang napakalaking puwang sa likuran nila. May mga suminghap sa kwarto, 2 buwan ang nakalipas. Patuloy ko. Ikinasal ako sa best friend ko sa Maynila. Hindi niyo makikita ang mga litratong yan sa slideshows na to dahil wala ang pamilya ko. Nag-play ng kusa ang susunod na clip. Ang video ni Papa at Chloe sa higanting screen sa simbahan namin. Si Papa na naka-sunglasses, si Chloe na naka-bikini. Malakas na sumisigaw ng pagbati mula sa Maldives. Umalingaw-ngaw ang boses nila sa buong pavilion. Happy wedding day, anak! Babawi kami. Vacation can't wait, atening. Tawanan mula sa video. Pero wala kahit isang tumatawa sa loob ng kwarto ngayon. Lumingon ako ng kaunti para makita ko ang mga mukha ng magulang ko. Nakatakip ang kamay ni Mama sa bibig niya. Nakatulala si Chloe, nanlalaki ang mata. Nagsisimula ng kumalat ang maskara niya. Namumutla si Papa sa ilalim ng tanya. Habang nagpapalitan kami ng vows ng asawa ko sa harap ng 3 bakanteng hilera, sabi ko, nandito ang pamilya ko sa mismong resort na to. Ginagawang content ang pag-abandona nila sa akin. Ang susunod na slide. Ang IG post ni Chloe na, "Pamilya muna, wouldn't miss it for the world," na naka-blow up sa screen. Ang ilang business partners ni Papa ay napasandal paharap. Nakapikit ang mata para magbasa. May bumulong sa isa pang kasama, umiiling. Tapos, lumabas ang email. Tinakpan ko ang pangalan ng accountant, pero iniwan kong nakalitaw ang pangalan ni Papa. Nag-zoom in ang projector sa mga importanteng linya habang binabasa ko ito ng malakas. Paki-classify ito sa ilalim ng client development, staff retreat. Ipa-write off natin ito this quarter. At yes, kunin nyo sa discretionary budget na itinabi natin imbes na sa wedding contribution sana ni Ning. Babawi na lang ako sa kanya. Anagonda, kahit ang pagbagsak ng tinidor ay maririnig mo sa sobrang tahimik. Kaya Derek, sabi ko, humarap ako sa bago kong bayaw. Kapag sinasabi nilang, pamilya muna, intindihin mo kung ano talaga ang ibig sabihin noon. Ang ibig sabihin noon ay ginawang tax write-off ang kasal ko. Ang ibig sabihin noon ay nag-toast sila para sa fiancé mo sa beach habang sinasabihan akong madrama ako dahil nasaktan ako. Biglang tumayo si Papa. "Ning, tama na yan!" Sigaw niya. Mababa pero malakas. "Patayin niyo yan!" Itinaas ko ang kamay ko. Ilang dekada mong pinangalagaan ang imahe mo, Papa. Yung ads mo, yung speeches mo, yung family man brand mo. Ngayong gabi, binabalanse ko lang ang kwento. Sa likod ko, nag-split screen ang slideshow. Sa isang side, isa sa mga TV ads niya, naka-hard hat siya at sinasabing, sa Makara Egg Builders, ang pamilya ay hindi lang salita, ito ang pundasyon namin. Sa kabilang side, naka-zoom in ang screenshot ng email na may nakasulat na Maldives Retreat, classified as client development, charge to family wedding budget. May ilang bisitang tumayo, nagbubulungan. Ang isa sa mga pinakamalaking kliyente niya, isang malaking real estate developer, ay nakatitig sa screen. Mahigpit ang tikom ng bibig. "Sinisira mo ako." Asik ni Papa. Dahil lang nagka-conflict sa schedule, tumawa ako ng isang beses, matalim. Hindi to tungkol sa schedule. Tungkol to sa pattern mo na palaging pinipili kung ano ang magpapaganda sa imahe mo kaysa sa kung ano ang totoong mahalaga. Tungkol to sa pagsasabi mo na walang kwenta ang sakit na naramdaman ko habang literal mong kinubra ang pera para sa kasal ko. Nagsalita rin sa wakas si Chloe. Umiiyak siya. "Ate, kasal ko to!" Sigaw niya. "Ipinapahiya mo ko!" Tiningnan ko siya ng maigi. Takot, napahiya, pero halatang hindi pa rin niya naiintindihan na may ginawa siyang mali. "Wala akong ginagawang masama, Chloe." Malambot kong sabi. Pinindot ko lang ang play. Si Ems,
Sa loob ng isang mahabang sandali, nakabitin ang katahimikan sa kwarto na parang nasa dulo ng patalim. Tapos, mula sa head table, dahan-dahang tumayo si Derek. Tumingin siya sa screen, kay Chloe, sa mga magulang ko, tapos sa akin. Totoo ba to? Tanong niya, mababa, pero kalmado ang boses. Iniwan niyo talaga ang kasal niya para pumunta rito at pinangbayad niyo ang pera niya? Ibinuka ni Papa ang bibig niya. Mas komplikado pa diyan ang, hindi, putol ko. Nasa'yo na ang resibo, Derek. Literal, hinawakan ni Chloe ang braso niya. Baby, timing lang kasi yon. Okay? Pinag-usapan naman natin, di ba? Sabi ko okay na doon at kailangan ko ng content. At tumigil siya. Na-realize niya sa gitna ng sasabihin niya kung gaano kapangit pakinggan yon ng malakas. Dahan-dahang binawi ni Derek ang braso niya. Ang sabi mo naiintindihan ng kapatid mo? Sabi niya, na okay lang sa kanya, na cool siya doon. Lumipat ang tingin niya sa akin. Sinalubong ko ang mata niya. Buong araw ng kasal ko, nagpanggap akong okay lang ako para hindi nila ako tawaging walang utang na loob, sabi ko. Hindi ako okay. Yung developer na kliyente na napansin ko kanina ay nagtaas ng boses mula sa mesa niya. Ed, company card mo ba? Yung ginamit diyan sa email? Tanong niya. Kumuyom ang panga ni Papa. Personal na issue ito, sabi niya. Dapat nating pag-usapan ito ng pribado. Ginawa mo itong pampubliko nung gumamit ka ng pondo ng kumpanya tapos ipinagmayabang mo ang family values sa marketing mo, sagot ng lalaki. Tumayo siya, sinenyasan ng asawa niya at naglakad palabas. Dalawa pang negosyanteng kilala ko sa mga ads ni Papa ang sumunod. Bumagsak ang balikat ni Papa. Ang kanyang maskara ay tuluyan nang nahulog sa unang pagkakataon sa buhay ko. Ning, please, sabi ni Mama. Umaagos na ang luha. Lumunok ako ng malalim. May bahagi sa akin ang nakondisyong anak na gustong sumunod, ayusin ang gulo at patahanin siya. Pero naalala ko ang mga bakanting upuan, ang tunog ng boses ng kapatid ko sa gitna ng vows ko, ang linya sa email na babawi na lang ako sa kanya. Itinaas ko ang mikropono sa huling pagkakataon. Ganito kasi yon, tahimik kong sabi. Ang boses ko ay umalingamgaw sa gulat na pavilion. Ilang taon kong sinabi sa sarili ko na porket magkadugo tayo, automatiko na ang loyalty na dapat magpasalamat na lang ako sa anumang kapiranggot na atensyong binibigay nyo, na ang paglalagay ng boundaries ay kawalan ng utang na loob. Pero mas marami pa akong natutunan tungkol sa totoong pamilya mula sa mga ordinaryong taong nakaupo sa ER ko ng 3:00 ng madaling araw kaysa sa inyo. Yung mga taong nandyan, yung mga umuupo magdamag sa mga plastik na upuan para lang nandoon sila kapag nagising ang mahal nila. Ang pamilya ay hindi nakadepende kung sino ang magandang tingnan sa litrato. Sila yung mga taong tatayo sa tabi mo kahit walang ipopost. Humarap ako kay Chloe. Hindi ako galit sa'yo, sabi ko. Ayoko lang magpanggap na normal ang nangyayaring to. Balang araw, kung magkaanak ka ng babae, sana maalala mo ang pakiramdam. Nang makita mo ang mga bakanteng upuang yon at pumili ka ng iba, tapos sa mga magulang ko, pinili nyo ang bakasyon kaysa sa akin. Pinili nyo ang tax write-off kaysa sa kasal ko. Pinili nyo ang optics kaysa sa pagiging totoo. Ngayong gabi, pinili ko ang sarili ko. Ibinalik ko ang mikropono sa DJ. Pwede mo na patayin ang video, sabi ko sa kanya. Ginawa niya. Dumilim ang screen. Nakatayo na si Elias sa may pinto nang maglakad ako paalis sa dance floor. Hindi kami tumakbo. Umalis lang kami. Walang nagdadabog, walang binagsak na pinto. 2 tao lang na lumalayo sa apoy na hindi naman kami ang nagsimula. Pero sa wakas ay tumigil na kaming magpanggap na hindi ito nakakasunog. Sa pasilyo sa labas, hinawakan niya ang mukha ko. Sobrang proud ako sa'yo, sabi niya. Bumuntong hininga ako, nanginginig. Maaari, sabi niya. Pero ngayon, may espasyo na para tubuan ng bago. Sa loob ng sumunod na linggo,
Mabilis na kumalat ang epekto. Pagtuntong pa lang namin sa Maynila, 3 sa pinakamalalaking kliyente ni Papa ang umatras. May bali-balita ng internal audit sa kumpanya niya. Nasira ang family man. Reputation niya, nang may isang tao, definitely hindi ako, pero may isang tao na nagpadala ng clip version nung video call sa Maldives at ng litrato ng bakanteng upuan sa isang sikat na local news reporter na minsan nang nag-feature sa kanya dahil sa kanyang values-driven leadership. Noong una, panay ang tawag ng mga magulang ko, mahahabang voicemails, paghingi ng tawad na may halong panunumbat. Binulaga mo kami. Ipinahiya mo kami. Sinira mo ang araw ng kapatid mo. Tapos dumalang ang tawag. Hanggang sa tuluyan ng tumigil. Walang madramang pagbabati. Walang group hug. Katahimikan lang. At sa totoo lang, sa unang pagkakataon, dinamihan ko ang sessions ko sa therapy, nag-focus sa marriage ko, at sa mga kaibigang tahimik na sumuporta sa akin sa lahat ng ito. Mga katrabahong umupo sa mga upuang yon. Nung kasal ko, ang nanay ni Elias na tumatawag tuwing linggo. Para lang makipagkwentuhan, mga kapitbahay na nagdadala ng ulam kapag pareho kaming night shift, dahan-dahan, nabuo ko ang matagal ko ng gusto. Isang sirkulo ng mga taong nandyan dahil nagmamalasakit sila, hindi dahil may nakabukas na kamera. Baka sabihin ng iba, sumobra ka. Hindi mo dapat inilalabas ang issue ng pamilya sa publiko. Baka tama sila para sa pamilya nila. Pero sa pamilya ko, public image ang naging armas nila laban sa akin sa loob ng maraming taon. Ang ginawa ko lang, tumigil na akong makipagtulungan. Kung nakikinig ka ngayon at sinabihan kang masyado kang sensitibo dahil humihingi ka ng basic na respeto, o kaya'y madrama ka dahil nasaktan ka nang binigo ka ng mga tao, ito ang natutunan ko sa pinakamasakit na paraan. Ang paglalagay ng boundaries ay hindi pagtatraidor o kawalan ng utang na loob. May karapatan kang sabihin na, hindi ito tama. Kahit pa sa mga taong nagpalaki sa'yo, may karapatan kang talikuran ang pamilya na naaalala ka lang kapag pabor sa kanila. May karapatan kang bumuo ng buhay kasama ang mga taong pinipili ka. Hindi ko naranasan ang father of the bride moment na pinangarap ko. Pero may nakuha akong iba. Ang realization na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa desisyon ng pamilya ko. Kaya ngayon, gusto kong malaman. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ipiplay mo ba ang video na yon o mananahimik ka na lang para protektahan ang imahe nila? At naranasan mo na bang piliin ang sarili mo laban sa toxic na ugali ng pamilya mo? Sabihin mo sa akin kung taga saan ka nakikinig. At kung komportable ka, i-share mo rin ang kwento mo. Sigurado ako, may isang taong kailangang makarinig na hindi lang siya ang nag-iisang tumalikod at naglakad palayo sa mga bakanteng upuan. Para sa akin, ang kwentong ito ay hindi lang basta pagganti. Tungkol ito sa isang babae na sa wakas ay tumangging maging second choice sa sarili niyang pamilya. Ang desisyon ni Ning na ilabas ang totoo ay baka magmukhang malupit para sa ilan, pero ipinapakita rin nito kung gaano kalakas ang paglalagay ng boundaries matapos ang ilang taong pagwawalang bahala. Minsan, ang tunay na paghihiganti ay ang pagpili sa sarili at pagputol sa isang toxic na nakasanayan imbes na manahimik na lang. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, gagawin mo rin ba ito sa mismong kasal? Naramdaman mo na rin ba na ikaw ang nakalimutang anak sa sarili mong pamilya?